Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong araw ng ikalima ng Agosto, year 2020. Binalik na po ang MECQ sa kamay ni Leon at ito po ay kasama na rin ang Cavite, Laguna at ang Rizal. O yung nga pala pong mga ibang hindi pa nakakaalam, hindi po bawal po yung mga ilang aktibidades dito sa mga nabanggit nating lugar. Like, dito na kayo pwede munang pumunta sa mga restaurant para kumain. Hindi pwede munang magpagupit. At dyan sa mga beauty salon, yung pong mga establishmento na nag-aalok ng personal care na aesthetic procedure services. Di muna kayo pwedeng pumunta sa gym at mga fitness education, sports facilities, pati yung testing and tutorial centers, review centers, internet cafes, pet grooming services, pati na yung drive-in cinemas. Pero yung mall at mga commercial centers, groceries, palengke, pwede pa rin po, 50% doon sa mga mall. Pwedeng pumasok. Tsaka kailangan nyo ng quarantine. Hindi kayo, may mga checkpoint na naman. Kaya kailangan nyo ng quarantine pass sa mga barangay. Samantala, huwag ko kayong mag-panic buying sapagkat bukas naman ang groceries, bukas naman ang palengke, bukas naman ang mall. So, hindi mo na kailangan mag-hoarding. Nilalagay nyo lang ang kaligtasan nyo sa peligro sa panganib. Sapagkat pag pumunta na naman kayo, crowded, magkakaawa na naman. Marami po tayong supply ng goods. Sa ngayon kay DTI Secretary Ramon Lopez. Pati naman yung mga retailers na, manufacturers, nag-report naman na ang inventory nila ay kumpleto. Kaya wala akong problema sa mga basic products. It will last for 2 months. Samantala, sa ngayon po Secretary Bello, yung pong SAP, yung mga beneficiaries ng SAP, at na nakatira sa mga naibalik sa MECQ, huwag kayong mag-alala sapagkat tuloy pa rin ang mga pagbibigay ng ayuda, provided meron kayong quarantine pass para makarating kayo sa kung saang lugar ibibigay. At naka 84% na po ang distribution ng pangalawang tranche ng government's emergency subsidy doon sa mga low-income families. At nakarating na po sa maraming mga pamilya itong mga ayuda natin. Yung mga hindi pa nakakatanggap, kung kayo mag-alala, makakarating din yan. Samantala, yung pong DOL, sinasabi ni Secretary Bello na yung 2.3 billion cash aid ay umabot o rather yung para sa abot kamay ng pagtulong sa AKAP Assistance Program, ibinibigay po yun sa mga OFWs na naapektuhan ng pandemya. And as of August 2nd, foreign and regional offices, nag-disburse na po ng halos 2.324 billion na pesos hanggang 226,714 land-based and sea-based OFWs ang nakinabang po rito. Samantala, yung po namang yung mga nandyan sa along Pasig River, saka yung mga pwede nyo pong gamitin, yung mga lalong-lalo na yung mga medical frontliners natin at mga empleyado sa gobyerno, you can avail of the Pasig River Ferry Service hanggang sa matapos ang MECQ dito sa Metro Manila. At yun naman pong pupunta ron, kailangan nyo lang ng ID. At ang oras ng transportation dyan sa Pasig River mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At yun naman pong sa DPWH, si Secretary Villar, binabalita niya na merong 20 na namang additional na quarantine facilities sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Meron tayong gagawin dyan sa Quezon City, 4 sa Pasay City, 2 sa Pateros, 1 sa Marikina,
Parañaque, Makati, Valenzuela, Caloocan, Muntinlupa, Malamon, at Navotas. Ang total bid capacity po noon, malaki-laki rin, 2,417. At dyan po sa Tacloban, sa ngayon po kay Secretary ng National Defense, Delfin Lorenzana, yung Office of Civil Defense, at ang DPWH ay tinurn over na sa gobyerno ng Tacloban City yung pong newly improved quarantine facility for returning city residents. Yung pong quarantine center built by DPWH can accommodate 290 individuals. Marami na po ang nai-turnover ang Office of Civil Defense, 295 beds, 297 dining tables and chairs, 303 cabinets, 231 side tables, 251 electric fans, 17 air conditioning units, 2 sub-booths, 2 tents, 10 portable toilets, at 360 foam mattresses, linens, and pillows for the quarantine facility. Tayo po ay nalulungkot na ibalita sa inyo at tayo ay nakikiramay sa ating kaibigan. Matagal natin itong kaibigan, si Eddie Ilarde. Ang ating pong dating konsehal, dating kongresista, at dating senador ay binawian ng buhay sa edad na 85 kahapon. At kilala po natin si Ginoong Eddie Ilarde sa kanyang palabas sa telebisyon na kahapon lamang na gumanap sa buhay ng karamihang mamamayan na nagsasalaysay ng kanilang mga kwentos pamamagitan ng liham kay Kuya Eddie. Bicolano po itong si Eddie Ilarde at ito'y taga-Iriga ng Camarines Sur. Nag-aral po siya ng journalism sa Far Eastern University ng Maynila at veteranong-veterano ito sa stasyon ng DZBB, DZRH at DZXL. Siya po'y konsehal ng Pasay City at then naging kinatawan po siya ng unang distrito ng Rizal. Hanggang ito po ay nailuklok sa Senado, kasama po ng mga oposisyon. Kasama rin po siya doon sa nabombang Plaza Miranda. Meanwhile, ito na namang ating kaibigan. Tinatawag ko nitong kaibigan kasi palagi natin nababanggit eh. Kahit na ang kulit nito, incorrigible talaga itong si John Nery. Eh, doon sa kanyang Inquirer na column kahapon, o nung Martes, eh, meron na naman itong mga pasaring. Binabanatan na naman ng administrasyon dahil mali-mali na naman daw yung mga mensahe. Paiba-iba daw kasi yung mga request ng doktor, eh, meron silang sulat at humihingi sila ng kumare balik sa ECQ upang magkaroon naman sila ng pahinga dahil na-overwhelm na naman yung mga ospital natin. Pero ito daw administrasyon, unang-una daw tinanggihan. Pagkatapos, bumaliktad daw. Maya-maya na naman daw, meron na namang ibang salita ang opisyal. Kung baga, alam mo itong si Nery, wala naman ito nakitang magandang ginawa ng administrasyon. Pati yung late na naman daw magbigay ng mga payag si Presidente. Kung minsan, nagiging umaga. Bakit ba ikaw, Nery, masyado kang makulit pati yung oras? Kahit na ng oras ang Presidente magbigay ng payag, eh, okay lang yun. Sapagkat, pag nagsalita siya, eh, ang sambayan ng Pilipino ay naghihintay ng kanyang mga pahayag. At kahit na anong oras, yun naman yung paulit-ulit na inilalabas sa telebisyon. Meanwhile, alam po ninyo yung liham ng doktor at yung naging reaksyon ng gobyerno. Eh, umani na naman ng mga kritisismo, yung mga usual suspects natin. Kaya ng kaibigan natin kababayan sila ni Robredo. Pero tingnan nyo meron ito mga inconsistency. Sabi ni BP Leni, noong June 25, June 25 to 2020, binabanatan niya yung lockdown.
kinukumpara tayo sa iba-ibang bansa. Hindi naman daw ganun kahaba ang lockdown. Madalit sabi, kontra siya sa lockdown. Pero nung eto yung sumulat naman doktor, naku, gusto naman niya, kailangan daw, pakinggan natin yung panawagan ng mga doktor. Dahil kailangan nilang time out. Baka daw sila mapunta sa isang sitwasyon na pati sila ay mawala na samantalang sila ang tumutugon. Ito rin si Senadora Risa Ontiveros. Noong July 9, ganun din. Binabanatan niya rin ng gobyerno. Militaristic daw yung approach natin, yung mga lockdown. Pero noong August 1, naku, kailangan tumugon tayo sa panawagan ng mga health workers. Gusto nga ng mga health workers bumalik sa lockdown. Binibira niya yung lockdown Ngayon naman, gusto niya na, pinupuri niya naman. Ganon din itong makabayan, para pareho sila. Lahat po sila ng mga kontra sa lockdown, nung humingi ang health workers ng ibalik ang lockdown, okay naman sa kanila, lockdown na ulit. Anong ibig sabihin? Isa lang ibig sabihin. Ibig sabihin, wala kayo talagang makitang maganda. Basta nakakita kayo ng puwang na babanatan nyo ang gobyerno, binabanatan nyo. Kagaya nitong isa pa ito, itong si Richard Heydarian, ang hirap pa ng apelido mo, Dong. Anyway, isa ka pa. Makulit ka rin. Ayaw mo rin ng lockdown. Kung binabanata mo, ang presidente daw ang lockdown. Pero ngayon, pabor ka rin doon sa pagbabalik ng lockdown. Talaga naman kayo. Kung baga, naalala ko tuloy yung nanay ko. Ang nanay ko, pag ganyan ang pinipingutan ka ng tenge. Kung baga, pasaway. Mabalik tayo sa mga pasaway. Alam po ninyo, talagang napakahalaga ng panawagan ni Presidente, yung pong talagang face mask, kailangan po natin isuot ito, at saka yung face shield. Ito po ang panangga natin talaga dito sa coronavirus. At kahit na ano pong gawin ng gobyerno, anumang gobyerno sa buong mundo, kung hindi po magko-cooperate tayong taong bayan, talagang hindi po tayo magtatagumpay. Yan po ang kailangan po natin. Now, yung pong ginawa ni Presidente, meron pa tayong mga nababasa, mga pailan-ilan, 1, 2, 3 doktor, na iba naman ang binabanggit. Kasi yung ibang mga opisyal na narinig ko nagsasalita, na in-interview, okay na sa kanila yung MECQ. Pero yung iba, ayaw. Dapat daw, lockdown. Yung iba naman, okay na. Ang mahalaga, si Presidente, nagbigay po kagad ng pagtugon sa inyo. Hindi totoo yung sinasabi mo, John Nery. Sapagkat si Presidente, Sabado nagkaroon ng meeting pagkatapos lang po ng meeting, immediately, nakatanggap tayo ng liham ng doktor. Ito'y pinadala natin sa 3 taong malapit kay Presidente, kasama na si First Lady. Kaya nakarating kagad sa kanya at immediately, inatasan niya si Executive Secretary Medel-Dea na magkaroon ng meeting yung mga kabinete, miyembro ng kabinete na directly involved dyan sa pagbibigay tugon. At nagkaroon sila ng meeting ng Sabado ng gabi. And the day after, nagkaroon na ng anunsyo si Presidente. Nakita niya ang validity. Sapagkat mga doktor nga ito, scientist nga Kung ang feeling nila kailangan ibalik, from the very beginning, yun naman ang gusto niya. Pinagbigay niya. At the same time, binigyan niya pa ng mga ayuda, meron pa siyang mga benefits na binibigay. Basta, tinugunan niya. Kaya hindi totoo. Ang mahalaga, ang Presidente, nakikinig. Ang ayaw lang po ni Presidente, ganito po yun. Huwag kayong mag-react doon sa sinabi niya. Yung revolusyon, sabi niyo naman, wala naman kayo sinabi. Pero ang pagkakaintindi ko po, immediately after that, nagkaroon kayo ng press con may mga nagtataas sa mga kamay doon, clenched fist. Alam niyo naman, pag clenched fist, ibig sabihin, revolusyon nyo. Yung sa mga kaliwa yun Ang ibig lang po yung sabihin ni Presidente, siya naman ay bukas sa inyo, alam niyo naman yon. All you have to do is to write him. Kung hindi sinagot yung sulat ninyo, talagang dapat kayo mag-press con, banatan yung gobyerno. Pero kung maaari lang,
para wag na tayong lumika ng sigalot at mga agam-agam, kailangan sumulat muna tayo. O kaya i-text nyo lang kaming mga cabinet members, maniwala kayo, pinararating namin kagad kay Presidente. Ano man ang mga problema nyo, meron kagad na solusyon si Presidente. Ang mahalaga, si Presidente, siya po ay palaging bukas ang kanyang isipan at puso at isa lamang ang kanyang panuntunan palagi, ang general welfare ng mga kababayan natin, ang kalusugan, ang kaligtasan. Kaya nga hindi ho ba, kaya nga siya immediately nag-impose nga ng lockdown O ngayon, nakikita nyo na ang validity ng lockdown kasi mismo mga doktor nagsasabi, lockdown muna tayo para masawatan natin. Ang problema, yun na nga, alam nyo, kahit tayo mag-lockdown, meron pa rin mahahawa kasi kung hindi naman tayo sumusunod sa mga minimum requirements ng safety protocols. Babalikan po natin kayo, panandaliang break muna. Saan na tayo? Sa speech na ba tayo? Sir, yung kay Sito Beltran, sir. Yung kisito. Pinahapon niyo, sir, saan? Standby na, sir. Okay. Punta naman natin itong kaibigan natin si Sito Beltran. Itong si Sito, mahilig din itong pumasok ng alanganin. Kailangan daw, dapat hindi nag-react si Presidente, dapat tinanong niya, bakit kayo gumaganyan? Hindi na yung nagagalit na, alam mo, Sito, ganito yon. Kasi sinasabi ni Sito, siguro daw, kaya ginawa yun ng dahil si Presidente raw, napapaligiran ng mga close circle niya, na pag pinarating mo hindi naman hindi totoo po yun. Mulat sa poll, nakakarating kay Presidente. Marami ang nagpaparating kay Presidente, hindi po nakakaligtas kay Presidente yan. Kaya lang nga siya, ulitin natin unang-una, ang pinatutungkulan niya, in general, hindi yung mga health workers. Sabagat ang health workers talaga mahal ni Presidente yan. Ever since, palagi niyang binibigyan ng pagpapahalaga yan. Yung mga the usual na nag-i-incite ng galit sa gobyerno, yung mga komunista, yung mga terorista na naghahasik ng lagim. Yun ang pinatutungkulan actually ni Presidente. Pero yung mga health workers, naku, talagang love na love ni Presidente yon. Alam po ninyo, meron nga pala akong napanood sa mamaya papalabas natin isang video na nagpinost. Kagabi ko lang po napanood ito. Pero ito pala ginawa pa noong March 27, 2020 ng Life with Goals. Ito ang nag-record. At ang nagsasalita sa background para ito po'y tribute at panawagan ng mga health workers ay si Apet Cruz, isang local government worker ng Nueva Ecija. Maganda yung kanyang ginawang video ng Life with Goals. Hihingi tayo ng permiso sa inyo. Pero palagay ko gusto nyo rin ito dahil precisely kaya nyo inilabas para makaabot. Pinaarating nyo sa social media. So gusto nating ilabas mamaya itong video tungkol sa mga health workers. At kung mamari sa inyong kapaintultan, every program natin, ilalabas natin to para malaman nyo kung gaano kahirap, kahalaga na pangalagaan natin ng mga health workers sapagkat sila talaga ang maaasahan natin. Gaya na nga sabi ng Presidente, huwag naman kayong atras sapagkat sino pa bang aasahan namin kung hindi kayo, hindi naman kami mga doktor. O yun po ang
panawagan ni Presidente. Ituloy na po natin yung SONA speech ni Presidente. Marami tayong natatanggap na feedback, nakakatanggap tayo ng mga text. At ituloy daw natin yung SONA speech sapagkat naiintindihan nilang mabuigi na maganda raw pala ang SONA speech. Ito po yung continuation. I renew my call for Congress to pass the National Housing Development Bill and the Rental Housing Subsidy Bill. This will enable Filipinos, regardless of social status, to live in decent homes where their families can lead meaningful lives. Tinatawagan ko ang Kongreso na kumari ipasa nyo na ang National Housing Development Bill at ang Rental Housing Subsidy Bill sapagkat ito ay makakatulong sa mga Pilipino anuman ang kanilang kalagayan sa buhay upang magkaroon sila ng dissenting bahay kung saan ay magkakaroon sila ng may buhay na kahulugan, may kahulugan. And I also call on Congress to amend Republic Act number 10912 or the Continuing Professional Development Act of 2016. In this time of great pandemic and forthcoming reconstruction, requiring our professionals to undergo seminars is burdensome and not realistic. This must end. Kaya nananawagan po ako sa Kongreso na kumari amyandahan po natin ang RA 10912 o yung Continuing Professional Development Act of 2016. Sabagat sa panahon ng pandemya at kailangan po nating magkaroon ng reconstruction upang itong mga professional natin ay magkaroon ng mga panibagong mga seminar at saka yung pong hindi nakakabigat sa kanila. Kailangan tigilan na po natin itong mga unrealistic at burdensome na mga seminar. Ito pang isa. May mga profesyon. Singit ko na lang lahat. Total, this is to inform the nation. May mga profesyon na they would require, I think it's the nurses, they would require them to come to Manila to retrain and for another round of expenses. Itong mga seminar na ito, dapat mahinto na ito. I don't know in other provinces. But during my time, nung ako'y alkalde ng Davao, yung mga barangay expeditions ng mga opisyal, naku, hininto ko yan. Which reminds me, I will act this also in due time. Muli akong nananawagan at nananawagan na po ako sa ating mga kababayan. Nabigyan po natin ng ating pagyaman itong mga health workers. Kailangan ilagay po natin sa mabuting sitwasyon ang ating mga health workers. Talagang bigyan po natin ng matinding tribute itong ating mga health workers sapagkat panahon na po na ipasa natin yung advanced nursing, yung pong Nursing Education Act, kasama yung Batas Instituting Medical Reserve Corps. COVID-19 will not only be the last pandemic. We need to create a National Defense Prevention and Management Authority to better respond to future outbreaks. Kailangan po tayo lumikha ng isang pambansang pagpigil ng mga ganitong klaseng sakit at kung paano natin i-manage para kung may mga darating mga future na ganitong pandemya ay madali nating matugunan. At kaya tayo, we count on Congress full support. You can just let it remain for a while in the Department of Health kung wala pang pera. But you have to expand the services or it will also entail a little bit of money, but really as much as expensive when you set up a department. In the long term, we're looking into the creation of the National Defense Prevention and Management Authority. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng National Disease Prevention and Management Authority para mas lalo po tayong handa sa mga ganitong uri ng pandemya. Mapangalagaan natin ang buhay ng tao at hayaan natin itong departamentong ito tutugon. Sa ngayon, hayaan muna natin ng Department of Health. Pero we are counting on the full support of Congress for this critically important endeavor. Umaasa po tayo sa Kongreso na tutugon sila dito sa tawag ng pangangailangan. I don't know, but I'll leave it to Congress to really, it's another department.
there seems that it could be a multi-layer redundant thing between the health and the proposed department. Bahala na ang Kongreso. Basta para sa akin, kailangan meron tayong mas malawak at readying departamento para dito sa mga darating mga pandemya. I call on Congress to prioritize the passage of a law for the unified system of separation, retirement, and pension ng military and uniformed personnel. Kailangan pong ipasa ng Kongreso ito pong unified system of separation, retirement, and pension of the military and uniformed personnel. Without, however, diminishing the benefits that our uniformed personnel are entitled to under existing laws. Ipasa natin yun, pero wag nating sirain yung dati ng mga benepisyo na tatanggap nila. There is a need to adjust the pension system, which will be applicable only to newly hired uniformed personnel so as not to cause a ballooning effect against the budget of the military in the years to come and yet maintain the benefits of those already in service under the present law. This issue needs a solution now. Umpisa natin ngayon para hindi na maging problema sa susunod na mga taon. Kailangan po talaga i-balance natin. Maglalagay tayo ng bagong mga pensyon, pero yung mga dati na, wag nating gagambalain yon. I want to, this is not politicking. I'm not running. Hindi ako tatakbo, hindi ito politika. I cannot run anymore. Alam niyo na, hindi na ako pwedeng tumakbong muli. Yung dinoble ko yung sweldo ng police pati army, it was really a clarion call para for them also to have a decent life. And they're able to get the things which ordinarily cannot be reached by any government employee. Ang akin doon is, yung corruption, maybe it might be a vain attempt, but maybe dagdagan ng sweldo para it will be a hedge against corruption. Alam po ninyo, we must also modernize the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Immigration with urgency. Kailangan po talagang madaliin natin yung gawin nating makabago itong Bureau of Fire Protection and Bureau of Immigration sapagkat kailangan. Alam mo sa Davao, kung pupunta po kayo, if you go there, I can show you one of the serviceable trucks, fire trucks that we have in the city of Davao. Of course, ang city mayroon ng sarili aside from the Bureau of Fire. Bureau of Fire is really national. Mayroon yung Bureau of Fire. Would you believe, serviceable still yung mga trucks doon, ang pangalan nga ng trucks, Studebaker, ang makina, Isuzu. Pero okay pa rin. It can put out fire. Totoo, this is how this Bureau of Fire issue, medyo na-overlook natin ng matagal. I emphasize the creation of the Department of Disaster Resilience. Kailangan pong lumika tayo ng isang departamento para sa mga disaster. Our people's safety cannot be delegated to a council of commission. Di pa pwede kaligtasan ng ating mga kababayan ibibigay lang natin sa isang tao o sa dalawa o ilang tao. Equally important is the establishment of evacuation centers. Kailangan marami rin tayong evacuation centers sa mga syudad, probinsya, munisipalidad, sa buong bansa. We must act now before another major industry shakes us into action. Kailangan ngayon na tayo kumilos. Huwag na nating antayin magkaroon pa ng another disaster. The problem is disaster and even a fire cannot be made. They cannot make a study for projection when the earthquake would suddenly come and make a big crack here. Hindi natin alam talaga. Ibig ko sabihin, this will require more than just before starting, more than just one brain work kung paano talaga ito, how to prevent or avoid disaster. It will be, by the way, just before starting, I was tempted to say it before, baka magtindigan kayo. It will be alright for me if Bongo will just stay. Wala akong problema. Kahit na si Bongo na lang ang nandiyan mag-isa. Wala akong problema doon. Kasi sabi ko, na this piece of speech of mine would be one of the longest sonos that I will deliver. Nakita ko yung page, pagbigay lang sa akin Yung ibang input akin, but yung iba sa kanila. Ang nangyari po, nung binalik ko sa kanila, sabi ko sa kanila, make it short. Nung ibinalik sa akin yung speech ko, mas makapal na. Lako. Hindi nandiyan na ngayon. Eto na ngayon. Kaya ang haba. The responsible extraction and equitable distribution of natural resources remain among my non-negotiables. I reiterate the need for the passage of the National Land Use Act, which has been pending for decades,
pakisilip lang po ninyo dyan sa Kongreso. Ito pong paipasa nyo na po yung National Land Use Act. Matagal na po nakabinbin kasi yan. At yun namang rehabilitation ng Boracay. Oh, by the way, ito pong aking termino, hanggat naririyan ako, gagawin ko po ng paraan lahat na makakaya ko upang pangalagaan natin yung ating kapaligiran, yung ating environment. Nakita nyo naman yung Boracay Island. Nakita nyo, showcase or resolve to safeguard the environment. Boracay is doing well because of its scenery. If it's only a coconut and a black, white sand and water, wala yan. Pero you add the visitors there, then it becomes a very tempting destination. We have seen the remarkable re-emergence of island back to its former glory. I want this sustained. I ask Congress to enact law creating, importante po ito, the Boracay Island Development Authority or BIDA. We need it. Kailangan po natin yan. Now, we must utilize the coconut. Ito, isa. We must utilize yung coconut levy funds for the welfare of our coconut farmers and the development of our coconut industry. I urge everybody, both of the executive department, pati ito, that ito yung pera na nakuha doon sa na-sequester. At itong perang malaking ito, gagamitin ito for the welfare of the farmers. The problem is, we can no longer trace who the farmers are as of yesterday. Hindi na natin matrace kung sino ba itong mga farmers na ito. Because Marcos is a distant star. We do not know, hindi na natin alam. Alam ko because with a little piece of property also that was covered by the land reform. Hindi natin malaman kung sino may-ari. Yan ang problema. I once urged, or rather, I think Congress should look again and try to sort out best the money can be utilized. I will not make any suggestion, but I leave it to Congress to decide what to do. Bahala na kayo sa Kongreso. I once urged you, both houses, to pass a version of the bill establishing the Coconut Farmers Trust Fund. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka. I'm also requesting Congress to pass the Rural Agricultural and Fisheries Development Financing System. Kailangan din po natin ito maipasa. Kaya para sa ating mga mangingisda. Magpapahinga muna po tayo ng panandali at babalikan natin kayo sa sonal speech ni President. Parang natataranta ka kung hindi mo nalalaman yung aking Kaya kanina na hindi na malaman kung saan ka pupunta. Sir, please, dito ko isusunod yung... Ito natin na, sir. Ilang minuto pa? Sir, ito na yung sir, yung 4-minute na video, palabas natin, sir. Kailangan sasalita muna ako bago niya yung palabas. Kapakilala ko eh. Sige, pause mo muna, sir. Tapos saka mo ito. Sabihin ko, pakinggan nyo. Ito ba yun, sir? Tambay ka na. Okay. Yung pong yung binanggit ko sa inyong video ng Life with Goals, palabas po natin para makita nyo, ma-appreciate natin yung mga health workers natin. Ito po ang binibigay ng pagpapahalaga ng Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mahal natin ang ating mga workers. Pakinggan po natin ang kanilang hinaing at ang kanilang panawagan sa ating lahat. Ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paana sa buhay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo? Nandila yung bahay nila. Parang isang impyerno. Kahit at Maganda yan kasi may banat din siya dyan eh. Sir, natin. May mga Mga 20 minutes, sir. 20 minutes matitira. Yes, sir. 20 minutes.
Hindi na tayo mag-break it, tuloy-tuloy na tayo. Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaari nasa loob ko na at pinipigilan ko hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamo, sawa ka na sa sardinas na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng nandidirihan? Na walang gusto mong mausap sa'yo kasi taga-hospital yan. Na kailangan namin ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung maakawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi Siguro, once a week lang tayo patugtog niyan. mo kamusta. Dahil busy ka. Kasi kasunin yung iba. Kung naririnig niyo lang yung taon ng dibdib ko. Sa bawat balitang may doktor na yumao na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas niyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan? Manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan niyo na ang ambag niyo sa bayan. Gusto ko pang masilayan ang mukhang liwayway. Gusto ko pang makapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay. Hindi na siya nagsasalita. Tapos na. Tapos na siya. Ano niya, pero may video pa siya. Ano pa siya? Next time check natin natin putulin tong part na to. Oo, hindi na kailangan. Yung importante yung mga sinabi Yung niya. sinabi niya. Ano ba yung lumalabas sa video na iba? Mga picture check ng mga doktor, ng mga sundalo. Ah, Standby, sir. okay, tuloy na po natin ang song of speech ni Presidente Duterte. We aim to provide adequate, accessible, and affordable food for every Filipino family through the Plant program. After build, I think this is easier to achieve. A few good men, a few good regional directors, darn dedicated workers below could make this thing a success. Mas madali ito kaysa build. Itong plant lang. It is more, how you try to convince the farmers to cooperate with the government for their benefit. The 66 billion agricultural stimulus package will help the agriculture and fisheries sector recover. Ito pong 66 na bilyong agricultural stimulus package ay tutulong po sa sektor ng agrikultura at mga fisheries natin. And we need to build trust and confidence in online transactions. Stronger protection for online consumers and enabling measures for online businesses are needed
through the enactment of an internet transactions. This is very good. Kailangan din po natin maayos yung ating online sapagkat yan na ngayon ang teknolohiya. I therefore direct the Department of Trade and Industry and other relevant government agencies to work closely with Congress in ensuring that the provisions of the proposed bill are responsive to the needs of the consumers while promoting the growth of e-commerce in the country. If you are tired of clapping, you just say so. I can make a shortcut. Pabilisin lang yan natin. On the path of better governance, we travel with others. Partners, both old and new, have helped. For bolstering our antiquated public health system, for bringing home our laid-up Filipino overseas, for filling in supply gaps for crucial medical supplies and equipment and staple food. For this and many more, the Philippines thanks all friendly nations. We will never forget your kindness and your timely support. Within Asia and beyond, the Philippines will continue to work with partners to address the global perils and realm of cooperation to secure for our peoples greater peace and progress and prosperity. Sa ngayon, inatasan ko ang Departamento ng Trade at Industry at iba pang mga nauugnay sa mga ahensya ng gobyerno upang magtrabaho kasama ang Kongreso upang matiyak natin ang probisyon ng panukalang batas ay tumutugon sa pangangailangan ng mamimili habang sinusulong ng paglaki ng e-commerce sa bansa. Kung kayo ay pagod ng pumalakpak, sabihin nyo na lang, huwag na lang kayong pumalakpak. Maaari akong gumawa ng isang shortcut. Pabilisin lang natin. Sa landas patungo sa mas mahusay na pamamahala, naglalakbay tayo kasama ang iba, ang mga nakakasama natin, parehong luma at bago ay nakakatulong para sa mga pagpapalakas ng ating antigong sistemang pangkalusugan sa publiko, para sa pag-uwi ng mga Pilipino na sa ibang bansa, para sa pagpuno ng mga supply, para sa mga staple ng pagkain, para sa mga ito at marami pang iba. Ang Pilipinas ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan nating bansa. Hindi natin malilimutan ang iyong mga kabaitan at inyong mga suporta sa amin. Sa loob ng ASEAN at higit pa, magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kasamahan nito upang matugunan ang mga pandaigdigang peligro at paigting ng kooperasyon upang matiyak para sa ating mga mamamayan ang higit na kapayapaan, pagsulong at kaunlaran. The Filipino nation claims its rightful place in the community of sovereign states. Thus, we will continue to pursue an independent foreign policy. Let me be very clear about this. Ako po ay gustong ulitin sa inyo na yung ating foreign policy, patakaran natin, kaugnay sa ating relasyon sa ibang bansa, kailangan po independent tayo. Kaibigan tayo ng lahat. Wala tayong kalaman sa kanila. May I cut my prepared speech? Alam mo, I read a little over 3 weeks or last month na the Americans would intend to go back to Subic. I will just put on record my thoughts. I have nothing against America. Hindi ko kalaman ng Amerikano. I have nothing against China. Hindi ko rin kalaman ng China. Pero if you put bases here, you will double the spectacle of a most destructive thing, just like Manila during the Second World War. Pag naglagay kayo rito ng mga base militar, parang inaakit nyo magkaroon na naman ng digmaang pandaigdig. Kagaya ng pagkasira ng siyudad ng Manila. Isa sa mga nasira siyudad sa buong mundo. At kaya we work without fail to protect our rights in the South China Sea. Tatrabaho tayo para pangalagaan natin ang ating karapatan dyan sa China. We are not beholden or opposed to anyone. Hindi po tayo natatakot o tayo ay sunod-sunuran lang sa anumang bansa. We broaden the boundaries of Philippine diplomacy. Pinalalawak natin yung ating diplomasya. We build productive ties with everyone. Willing engage us on the basis of equality, mutual respect. Tayo po ay bukas doon sa mga gustong
ugnayan sa atin. Basta ito'y batay lamang sa pantay-pantay at merong paggalang sa bawat isa. Ganito ang ating magiging relasyon sa kanila. This is how we define our relationship with our most important partners, placing the country in a far better position to advance our interests in an evolving regional order and emerging global problems. Now, plenty of critics, both sides claim about nothing has been done to retake forcefully or physically the South China Sea. Marami mga kritiko dyan na nagre-reklamo. Kailangan daw natin agawin na natin at kunin natin yung ating ari-arian dyan sa China Sea. Pero alam mo, unless we are prepared to go to war, I would suggest that we better just call off and treat this, I said, with diplomatic endeavors. Kung hindi na lang tayo kaya nating pumasok sa digmaan, hayaan na natin yung diplomasya ang manaing dito. Why? China is claiming it. Gusto ng China, sa kanila daw yun. We are claiming it. Tayo, sabi natin, atin yun. China has the arms. Sila may armas. Tayo, wala. We do not have it. So it's as simple as that. They're in possession of the property. Nandun sila. Kaya nilang pangalagaan. Meron sila mga armas. Sino ang pumasok doon Tinataboy nila. Pag lumabang ka, babanatan ka na. It will remain a property of, hindi mo alam, if you're a lawyer, ng property rights. Now, it has nothing to do actually with the Philippine loss of property, but it's akin to that. They're in possession. Pag sinabi kong in possession, ibig sabihin, kaya nilang pangalagaan yung kanilang kiniklaim. So what can we do? Hindi natin kaya. We have to go to war. Kailangan pumasok tayo sa digmaan. And I cannot afford that. Maybe some other president, kaya siguro ibang presidente after me. Pero ako hindi. Inutil ako dyan. Sabihin ko sa inyo. And I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Wala akong magawa. I cannot. Inutil in the sense na hindi ko isusuong sa panganib ang buhay ng aking mga kababayan. Kaya ko namang gawin na makipag-ugnayan sa China sa iba pang aspeto ng kabuhayan. Pero digmaan, di pa pwede. Ayaw kong maglagas ng buhay ng mga Pilipino. Bakit? The moment I send my Marines there at the coastal shores of Palawan, naku, papadala mo pala ng Marine doon, tatamaan na ng cruise missile ang mga yan. Hindi pa pwede. Hindi natin magagawa. Let me say again, that the victory in the global battle against COVID-19 would take longer than we expect. Ito pong labanan natin sa digmaan ng COVID, tatagal po ito. Kaya ang kailangan po natin ng kooperasyon ng bawat isa. Everyone's cooperation is needed. I know that you, the Filipino people, have sacrificed a lot. Alam ko po na malaki na ang sakripisyo ninyo. But we have no other choice. Wala naman po tayo magagawa. But to work together, kailangan talagang magtulungan tayo. At ang mga ito, talagang walang mangyayari. Hindi na naman gumagalaw ang ating screen. I must admit that our actions have been far from perfect. Totoo yan. I admit it. And there could be improvements here or there. But all of us in government, including myself, assure you that we will not stop until we get things right and better for you. Hindi po tayo hihinto hanggat hindi natin naayos ang ating kapaligiran. Ayusin po natin. I know that many of you are worried not only about health. Alam ko, na bawat isa sa inyo ay nangangamba sa inyong kalusugan at kaligtasan. But also about our ability to move around, pati na yung ating paggalaw, palabas-labas, pagsakay sa public transportation, pati yung ating pagkawala ng mga savings natin dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pati yung pagkawala ng mga income natin because of the uncertainties in our jobs and livelihood. I assure you, however, that your government will address these problems and challenges to overcome and proceed to the new normal. Binibigyan ko po kayo ng assurance. Ang gobyerno natin ay gagawin ang lahat upang tugunan ang lahat ng suliranin ito. Marami ho talagang mawawala ng
para doon sa mga middle income ng trabaho. They buy a car on a installment basis. If you cannot keep up with the amortization, you lose it. Pag bumili kayo ng kotse, siyempre merong monthly amortization yan. Pag wala na kayong trabaho, paano nyo matatapos yan? Eh, siyempre, you will lose the car and mapipilitan kayong sumakay ng public utilities. Eh, ang problema nga ngayon, public utilities. Binalik natin, pero ayaw ng mga doktor. May problema. So, tinanggalan na naman natin. Nagre-reklamo naman yung mga driver ngayon. Concomitantly, diretso itong mga criminal dadami at crimes will increase. But let me assure you, hanggat ako ang presidente, there can never be a runaway crime in any of our cities. Hindi ako papayag na ganon. I can assure you, we will remain peaceful. Mananatili tayong matahimik, mapayapa, relatively peaceful. Hindi naman very peaceful. Pero kung sabihin mo, nakagaya ng hold up, dito hold up doon, hindi mangyayari yun. Alam naman nila kung anong mangyayari sa kanila. You know what will happen to you. I'm addressing myself to the criminals. So kayong mga criminal, makinig kayo. You commit hold-ups, you commit rapes, you commit all sorts of things and harm the public, then kaaway muna ako pag kayo ay gumawa ng lahat ng uri ng krimen, pagnanakaw, pagre-rape, pagpatay. Kaya, tandaan nyo, hahanapin ko kayo. Huwag na kayong bumalik sa dati nyong ways. Maghanap na lang kayo ng anong trabaho dito, magtiis kayo. To open up the economy to pre-COVID-19 levels at this time is not an option because whatever good it can produce will only be gobbled up or be outweighed by the bad it will generate. Sometimes haste does not make waste. The recent absurd of infections when we open little windows to the resumption of business proof of that. Alam po ninyo, kailangan medyo balansehin natin. Kung buksan kaagad natin ang ating bansa sa ekonomiya, may problema din tayo kasi siyempre pag naglabasan tayo, ayan na naman ang virus, magkakaroon na naman tayo ng hawaan. Kaya kailangan, tingnan po natin, maniwala kayo, pinag-aaralan ng ating mga scientists, mga doktor, ang sitwasyon dito sa ating bansa. I'm happy that I have talked to you today. You know, in other places, they open up too early, too soon. Tingnan nyo yung ginawa ng Amerika. Nagbukas, ayan. Nagkakagulo sila doon. Katakot-takot ang infection doon. Sa China, hindi ba nagkaroon din sila ng upsurge doon? Buti, medyo na-contain nila. At ang iba pang lugar, talagang buong mundo naman talaga, at least the World Health Organization, nandyan at tinaalalayan tayo. We are not ready and therefore, we will not gamble with the lives and health of the people. Tandaan nyo, tayo'y hindi handa na isakripisyo natin ang buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan. Certainly, no one would want to end up on the negative side of the equation. Not me, not us. Hindi po ako papayag na mangyayari na kaligtasan na itatapon lang natin. Hindi ho ako papayag. All I ask, ang pinapakiusap ko lang sa inyo, magtiwala po kayo sa inyong pamahalaan and work with us in achieving what is best for our country and our people. Kung ano makakabuti po sa atin, yun po gawin. Together, sama-sama po tayo. Gawin po natin. Mahirap basahin talaga itong speech dito. The most that we can to ensure that the health, safety, and well-being of every Filipino, especially those severely affected, are taken care of. Basta tandaan nyo, inaalagaan natin yung mga dapat alagaan. Together, we shall fight this pandemic. Sama-sama tayong lalabanan ng pandemic ito ng ganung kahigpit ang ating dedikasyon as our campaign pareho ng ating pakikipaglaban sa illegal droga, sa kriminalidad, yan sa rebellion, sa korupsyon, at sa lahat ng uri ng mga vested interest. As a government worker, bilang isa pong lingkod bayan ninyo, I'm addressing each and every Filipino that the government cannot do this without your help. More than ever, we need to reinvigorate the deep-seated Filipino spirit of pakikisama, malasakit within each and every one of us. Kailangan po yung bayanihan spirit ng ating pagka-Pilipino
ay gawin po natin. We are being tested. Tayo po ay talagang binibigyan ng test itong pandemic ito bilang isang bansa at isang lahi. Worst times loom ahead. Mukhang marami pa pong darating na sakuna sa atin. Pero ako'y naniniwala at umaasa that the spirit of solidarity and unity will serve us as the drum beat to which we shall march in unison in our quest for the light at the end of the tunnel. Tayo po ay susunod sa bagsak ng drum. Ito po bang drum beat? Susunod tayo doon kung saan yan papunta. And I appeal to each and every Filipino. Let us take care of one another. Alagaan po natin ang bawat isa. Ito po ang panahon para magtulungan po tayo. Hindi po ito ang panahon para maglamanan, maglamangan. Alam po ninyo, talagang hindi maaring ang isa ay makikipaglamangan sa isa. Talaga tayo ang talo. My faith in the Filipino innate patience. Tayo po'y matyaga, tayo po'y para tayong bamboo, resilient. And the determination to bounce back is unwavering. Tayo nakakabalik na muli. Kahit tayo'y matumba o tayo'y tamad. Let us share our blessings with those. Kung meron naman po tayong mga karangyaan sa buhay, bahagi naman po natin doon sa mga wala at doon sa mga konti lang na meron. This is the time to bring out the best in us. From the rubbles of adversity, a more resilient and stronger nation built on bayanihan pagkakaisa shall rise. Habang totoo ng tayo ngayon ay nakadapa, tayo po'y babangon. Together, we shall overcome. Mananalo po tayo. Before part of the time, but it was really the allotted time for my speech. I would just like to give a statement between us sa gobyerno. Ito po yung kidrilon na sinasabi ko sa iyo. Kasi dinidefend mo drilon yung ABS-CBN, bahagi ka ng ACRA. O ikaw ba may kinalaman sa paggawa nitong konsesyon? Bakit ka ba nagagalit? Parang ikaw lang naman ang galit na galit. Sabi may mga dynasty ka pa. Ikaw ay isang hipokrito. Alam mo, binabanatan mo ko. Parang ang bang yung anti-dynasty bill nakasalalay sa akin. Kayo ang nasa Kongreso, Drilon. Alam mo na hindi nyo mapasayan kasi nga, ang daming vested interest yan. Ikaw na dyan sa Kongreso, matagal ka na dyan. Naging Senate President ka pa. Pagkatapos ako ang babalikan mo. But you know, to take it against me for protecting my country is something which I really resent. Yan ang ayaw ko. Pag binabalikan mo ko, ang ginagawa ko lang naman, pangalagaan ang interes ng bayan. Alam mo, you describe using the dictionary, the synonym ng mga oligarchs, kung ano-ano, mga oligarch pa yung sinasabi mo. Pati yung pamilya ko, sinabi mo. But, to my countrymen, alam po niyo yung mga oligarko, talagang meron dito sa Pilipinas. Yan ay nung panahon pa ng Kastila. And the Spanish lands, pati yung Friar lands, kaya nga marami silang lupa yung mga Kastila. Nakita niyo yung mga Ayala. Pero matagal na po yun eh. It has been forgotten. Ang oligarkong sinasabi ko, yung nagkokontrol ng tubig, ng elektrisidad, ng enerhiya. Yan ang oligarki mo, Drilon. Hindi yung oligarkong sinasabi mo. Kaya, kailangan talaga magkaroon ng bagong kontrata at bayaran nila yung mga kinuha nilang bilyon na bilyon sa taong bayan. For example, yung water treatment, nandiyan sa kontrata, it's in the billing, kinokolekta, pero wala namang water treatment facility. We do not even know. Yung mga abogado, kung sino yung mga abogado gumawa, hanggang hindi natin alam kung sino yung mga yon. Itaas mo na yung screen at hindi naman gumagalaw. Would you think Ayala would get the service? Hindi ba? Mga Ayala naman, may ACRA ka. Anyway, yan ang mahirap eh. I'm sorry but I have to say this to you. Ayokong sabihin to sa iyo, pero sinasabi ko sa iyo para hindi sana itong pananason, pero may karapatan din ng taong bayan malaman kung anong dapat malaman nila. Tayo na naman ang tao magsabi. Inahawakan ninyo yung tubig, electricity, basta kailangan maayos yan. Ayusin natin lahat yan. Hindi na naman gumalaw yung screen. Talaga naman.
At saka yung linya, yung choice, pati yung pong linya yun, alam ko sa gobyerno yun. Pag hindi nyo kayang gawin yan, kukunin natin yan. Tapos na po yung Presidente Sonny Smith. Alam niyo yung Presidente, nakakatuwa nung nag-speech. Nagpasalamat siya. Kami naman nakikinig. Akala namin di pa tapos. Kaya nung nahalata niya wala nagpalakpak sa amin ni Presidente, I'm true. I'm true. Saka lang kami nagpalakpakan. Anyway, mukhang sa oras na naman po tayo. Inabot na naman tayo ng oras. Gaya ng pakiusap ni Presidente at ng programa. Suot po natin ang ating mga face mask. Ayusin po natin. Ganyan. And face shield. At saka po ngayon, lalo na ngayon, MECQ, manatili po tayo sa bahay. Huwag na muna tayong labas ng labas. At kung tayo lalabas, abay magdistansya naman kayo dyan sa grocery, sa palengke, dyan sa mga butika. Saka palagi kayo magugas ng kamay, sabon, 20 seconds. Patigit sa lahat, manatili muna kayo sa bahay. Para naman yung mga doktor natin at mga health workers makapagpahinga doon sa mga magkakaroon ng sakit. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, lingkod ng bayan. Nagsasabi po sa inyong, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you.